Okay, narito po muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor at welcome po kayo dito sa ating munting YouTube channel. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Lisa Amador. Sabi niya, Sir, may caliber 38 revolver ako. Bakit pag pinutok ko yung shell niya na dalawa di ko makuha, lumulubog sa plunger ba o sa flower niya? Sir, ano po ba kaya ang naging problema noong naiiwan sa butas? Okay, bago ko sagutin yan ay gusto ko lang munang ipalaala sa lahat na ako ay dito nagtatrabaho sa Kuwait. Wala po ako sa Pilipinas. Okay, shout out sa iyo Mr. RG na tinatanong sa akin ang price. Wala po akong mga alam sa mga price pagdating dyan sa Pilipinas dahil nga po hindi naman dyan ako nakatira. Ang alam ko pang price nung 1990s pa. So, wag po kayo magtanong sa akin ng price. At wag din kayo humingi sa akin ng service para magpagawa ng baril dahil nga po dito ako nagtatrabaho sa Kuwait. 20 years na po ako dito sa Mayadin Shooting Range bilang isang firearms instructor gunsmith. Kaya pasensya na hindi ko matutugunan yung iba ninyong katanungan. At please, kung magtatanong naman kayo, ay kumpletuhin ninyo yung tanong, sabihin ninyo ang caliber at model ng inyong baril para masagot ko ng tama. Kaya yung iba hindi ko nasasagot. Ayan, at gusto ko lang muna magpasalamat sa ating 37,300 plus na mga subscribers. Maraming salamat sa inyong pag-share ng ating mga videos. Paki-thumbs up na rin. At sana marami pa tayong maging subscribers para lumago yung ating YouTube channel dahil tayo po isang charity vlogger na may 6 na estudyante na tinutulungan ng pag-aaral, anak ng mga single parent. At ang kinikita natin sa YouTube ay sa kanila natin itinutulong. Okay, at gusto ko lang pasalamatan yung ating mga sponsor na nagbibigay ng pagmamahal sa ating 6 na estudyante. Kaya nga po tayo ay may GCash number dito sa ating likuran. Yan po ay malaking tulong ang inyong mga pinapadala dahil yan po ay nakatulong sa ating mga estudyante. Hindi po tayo tumitingin sa laki ng halaga. Kaya shout out sa ating mga sponsor sa pangunguna ni Alfredo Isidro or Dosipay ng Las Piñas, si Architect Arnel Salvador ng Kuwait Jubil Platoon, Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia, si Ombet ng Kia Motors Kuwait, si Anthony Evangelista ng Pasay. Merong ayong magpakilala, tawagin na lang natin sa pangalang Adrian, at yung bago nating sponsor Conrado Ilolailio. Okay, God bless you po sa inyo at pagpalain kayo ng Diyos. Marami pa sana ang blessing ang dumating sa inyo para tayo ay makatulong pa. Ayan, at yung mga gusto pang magpaabot ng tulong sa ating mga estudyante, nandiyan po ang ating GCash number sa akin likuran. Ayan, maraming salamat sa inyo. At sasagutin na natin ang simpleng katanungan ni Lisa Amador. Sir, caliber 38 revolver ako. Bakit pag naiputok ko yung shell niya na dalawa di ko makuha, lumulubog sa plunger ba o sa flower niya? Sir, ano po bang naging problema? Ang may problema sa inyo ay extractor. Itong tinatawag nilang flower ito. Extractor ang problema. Ganito ang gawin mo. Itaas mong ganyan. Yan. Dapat yan ay sumasabit. Okay? Dapat sumasabit yan na ganyan. Okay, lahat yan dapat titistingin mo yung ganyan. Pag yan ay nalaglag, ibig sabihin may diferensya, sira itong extractor mo. Nare-rebuild naman ito. Yan, nare-rebuild dyan. I-rebuild dyan ng acetylene. Pero dapat tanggalin mo muna itong tanggalin mo muna itong sinasabi mong flower. Okay? Tanggalin mo muna yan para hindi mapiktuhan yung bula. Pagkatapos ay pagtiyagaan mo ng gamitan ng round pile. Okay? Ito yung round pile.
Okay. Ito yung round file. May malaki nito. Kikikilin mo yan at isusukat mo. At isusukat mo ng paganyan hanggang sa madala na yan. Okay? So, dapat ganyan. So, kaya lumulubog ay yung pinakandawil nitong yung pinakandawil nitong extractor ang tawag dito. Ayan. Yan naman ay matatanggal mo. Tatanggalin mo yan. Pag original yan, ang ikot niyan ay pakaliwa. Okay. Malibala sa mga cord. Okay, tatanggalin mong ganyan. Ito lang. Para kung ano yung tatandaan mo yung alin yung may sira. Kung alin yung hindi sumasabit, yun lang ang bibildapan mo. Pagkatapos ay habang kinikikil mo yan ay isusukat mo, malimit mong isusukat. Dahil pag yan naman na hindi tama, ang bala niyan ay nakaganyan pag sobra ang pagka-build up. So dapat yan ay nakatapat na ganyan. Isusukat mo yan, malimit mo isusukat. So parang ganyan. Yan, ganun lang kasimple yung iyong problema. Ayan, at okay, gusto ko lang reaksyonan yung isang comment na wala daw ang mga tungkol sa 45 na bihira daw ang 45 noong mga panahon ng noong una. Marami pong 45 na talaga sa atin noon pagkatapos ng gera dahil nga iniwan ng mga Amerikano. Wala pa pong mga baril, ang mga bihira pa lang ang mga may baril nung pagkatapos ng World War. Bihira pa. Nagkabaril. Karamihan sa atin nagkabaril nga dahil sa mga Amerikano. Yun nga lang, itinatago lang ng ating mga lolo dahil nga mga walang lisensya. Mga walang lisensya. At lalo na nung nagka-martial dahil ang sabi niya, mga 19 basahin ko lang Ang sabi niya, noong 1950s at 1960s, 70s, bihira ang may 45 noon. Pagkatapos nga ng gira, yun ang mga baril ng mga ninuno natin. Kasi nga noon, bihira naman ang makakabili ng mga baril noon, yung mga mayayaman lang. Mga mayayaman lang talaga, yung mga sindiro lang ang mga may baril noon dahil sila lang ang makakabili. Pero dumami nga yung 45 nung pagkatapos ng nung gera nung 1945 pagkatapos nung yan ang mga naging baril ng ating mga lulo. Tama ka, mahirap ang bala nun kasi ang sabi niya noon kalimitang gamit ng mga civilian caliber ay 22 at 38 at may 45 noon ay nanghingi lang ng bala sa PC. Tama yun, nanghingi lang ng bala sa PC. Kasi kung mga taga-bukid nga lang saan kabibili. Sa Maynila lang ang bilihan ng bala nun. O nga, tama yun na At noong 1972, itinago na yan. Kasi nga nagmarsyalo, itinago na yan. Kung saan itinago yan, naglabasan lang uli yan kaya nung inilabas yan, mga ngir-ngir na. Kaya ang dami na ng mga kalawangin na 45. Okay, so tama naman yun na nanghihingi lang sa mga PC ang mga bala kasi nga wala ka namang mabibila kahit sa aming probinsya, wala naman Mindoro, wala ka mabibila ng bala pa doon noon nanghihingi lang talaga sa pero talagang hindi ko lang sang-ayon ay wala bihira ang 45 nung 1960s, 1970s, bihira ang may 45 noon. Hindi po pagkatapos ng gera, yan ang baril na kinagis na natin. Yan ang totoo niyan. So ayun lang ang gusto kong pero tama naman yun na walang bala at sa mga PC lang nanghihingi. Ayan, at shout out at kay Chinchin Gutierrez, ang ating anak dito sa YouTube channel. At
Mag-ingat ka lang din sa mga pag-ano. Kasi ang ganda nung comment niya dito eh. Sabi niya, karamihan, magre-reaction din ako dito. Karamihan sa mga pulis na inimimang ginagamit nila na Glock. Kasi binigay ng gobyerno sa kanila. Tama, issue ng gobyerno sa kanila. Yung print ko, tito ko, pulis, hindi ko inayos dahil hindi ako inayos dahil baril niya. Mahirap, baka dadami ang magpa-repair ng mga pulis na baril. Baril. Lang, mga baril, ang mekaniko, dire-repair ko lalo kung mabait. Okay, anak, mag-ingat ka mag-repair ng mga baril ng mga pulis ha. Kasi ganyan-ganyan ako kaya ako natatawa eh. Diyan ako nag-umpisa eh, paggagawa ng mga pulis, ng mga baril ng mga pulis, bandang huli, hinuli pa rin ako ng mga pulis amin. Kaya nag-abroad ako. Kaya tawan-tawa ko dito kay Chinchin. Nakaka-relate talaga ako sa kanya kasi mekaniko rin ako eh. Nagtrabaho at may machine shop din. So, ingat ka rin dyan sa mga pulis mag-repair ng mga baril. Bandang huli-hulihin ka dyan. Huwag ka magtiwala sa mga yan. Kahit pa mga kaibigan mo. Ayan. At ganyan talaga buhay. Okay. At ako'y tuwan-tuwa dito sa talaga sa aking anak-anakan dito kay Chinchin. Napakagaling. Na babae pa naman eh ang galing magawa. Okay, talo pa yung mga lalaki nating subscribers. Ayan, at sana marami pang gumaya kay Chinchina. Natuto sa ating YouTube channel. Okay, shout out din kay Christine Lee na natutuwa kasi ako doon sa mga comment ninyo na magaganda, lalo yung mga natututo sa ating YouTube channel, lalo ako sinisipagan. Kumbaga, yung ibang baser ay natatabunan yung mga baser na siguro yung mga baser yung mga naubusan ng customer. Ayan, at salamat naman at maraming nag-appreciate ating YouTube channel. Yan talaga lang naman ang adikain ko sa buhay na makatulong sa ating mga kababayan na wala nga tayong gunsmithing school sa Pilipinas. Na kahit ako'y wala na, may YouTube channel pa silang mapupuntahan. Okay, ito yung Pinoy Firearms Instructor. Pasensya na sa aking boses at ako'y medyo may sipon pa. Kaya lagi ako may salamat. Okay, hanggang sa muli. God bless us all. Thank you very much.